Inilantad ni Ka-Eric na dating kadre ng CCP-NPA-NDF, ang paggamit ng Makabayan Block sa pera ng taong bayan. Ayon nga kay Ka-Eric, ang perang nakukuha ng Makabayan Block sa Kongreso, ay ginagamit nilang pondo para sa pagre-recruit sa mga kabataan sa mga eskwelahan para gawing NPA, at pambili na rin ng baril at bala para labanan at pabagsakin ang gobyerno. Kung natatandaan natin, hinarang ng Makabayan Block ang hinihingi ng Vice President Sara ang 500 milyon confidential fund. Alam ng Makabayan Block na gagamit ng VP ang pondo na ito upang pigilan ang recruitment sa mga eskwelahan. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Bayan ng Pilipino, samahan po ninyo kami sapagkat magsisimula ang araw natin na ito sa isang pagbubunyag at isang paglalahad ng katotohanan kung gaano po ginagamit ang pondo ng pamahalaan, lalo na po ang pondo mula sa Kongreso ng mga taga-CPP, NPA, NDF upang punduhan ang panununog, pagpatay, pang-ambush, pagre-recruit sa mga kabataan, panununog ng mga heavy equipment upang hindi matuloy ang mga proyekto sa mga liblib na lugar at ang tuloy-tuloy na pagpatay sa mga sundalo at pulis at mga katutubong pamayanan. Take it away, Miss Ina, dyan sa ating panimulang talakayan ni Ma'am Lorraine, kung paano po ginamit ang mga pork barrel na sabi nila wala daw silang pork barrel, itong CPP, NPA, NDF, Kamatayan Party List. Okay, thank you Ka-Eric, Ma'am Lorraine. Mga kababayan, ito, unang bahagi ng ating talakayan. Sentrohan natin, usaping pondo kasi kamakailan nagrabe itong Kamatayan Block sa Kongreso, tahol ng tahol. No, regarding dito sa confidential fund laban kay Vice President Sara Duterte, at dahil dyan, no, marami rin sa mga kababayan natin ang sinisingil sila. Paano nyo ginagastos ang pera ng ating pamahalaan na proud sila nagsasabi na meron daw silang resibo kung paano. Pero hanggang ngayon wala pa rin tayo nakikita. Ito, makinig kayo ha, ito po yung resibo ng nakuha natin. Kasi sabi nila wala po silang PDAF na natatanggap. Yes. Sa isang artikulo, no, sabi dito na mismong galing, no, sa website po ng Department of Budget and Management, Yes, na noong 2012, kung di ako nagkakamali, ito, bayan muna, no, nakareceive sila ng 124.77 million in PDAF, of which 108 nito ay 2011 balance and then 15 million nito for 2012. Isang party list lang to ha? Isang party list, bayan muna lang party to. list. And that time ka, Eric, ilan nakapunan sa kanila? 7. 7. Mayroon sa Anak Pawis 2, 2 din sa Gabriela, 3 sa Bayan muna. Grabe, isang party list pa lang to. Wala pa yata dyan ang kabataan, ma'am. Wala pa. Kasi, Tapos sabi dito, sa pondong ito, 108 million ito ay kay Colmenares. isang tao pa lang, Bayan muna party 3 list sila. nun. Oo. At ang 55 million dito ay sa kanyang colleague na si Teddy Casino. Tede Casino. Grabe. Tapos sabi pa dito, Colmenares said that itong 108 million must have included the extra 10 million. So, meaning inadmit niya. Inadmit niya. And then this year, no, at 2012, the DBM has made available a total of 95.72 million to Bayan Muna. Of that amount, 83.3 million is continuing appropriation, while 10.37 million is part of Bayan Muna's PDAF for this year, for 2012. So, PDAP talaga sila. So meron talaga mali. No? Bakit nila sinasabing wala silang PDAF ka? Kasi nagmamalinis, Ma'am Lorraine. You know what this, kung anong tawag dyan sa pera na yan, blood money yan. Blood money yan kasi ang ginamit ng ito, sila sigurado kami dyan, sila Colmenares, Teddy Casino, lahat ng naging Kamatayan Block na representatives, yung pera na yan, pera ng bayan yan, ginamit yan para sirain ang mga anak natin, para i-recruit at kung bakit hindi natin maibilang kung ilan ang namatay sila na NPA. Yan ang yung blood money na yan ang ginamit ng CPP, NPA, NDF party list na ngayon ang nandyan ay si Franz Castro, Arlene Rosas, Raul Manuel. Pag biro mo, we're talking about millions and even billions of pesos here na ginamit para sirain ang ating bansa at pera natin yan. Sinira nila yung mga anak natin. Correct. And these are itong mga minensyon ni Ina na yan, unliquidated yan. Ibig sabihin, hindi nila kailangan mag-explain sa atin kung saan nila iginastos yon. Pero hindi natin kailangan ng explanation kasi alam natin kung saan nila ginamit ito. Yes, ma'am. Yeah. Miss Ina, klaruhin natin. Una, they are denying na may PDAP sila, ma'am. PDAP is pork barrel. Dineclare yan ng Supreme Court na illegal. And it's now called extraordinary fund funds. ang patawag nila. Iniba-iba lang yung Inibang pangalan. Yeah. Same purpose. Panloloko sa Pilipino. At pinalaki pa. At para hindi halata, ginagamit nila monthly ang disbursement cash. Ang sakit, ano? Oo, monthly. Ang sakit. Yeah. So, unahin natin, Miss Ina, kung during that time, 7 sila, ang nabuking lang na PDAP na kinuha nila ay mga 124 million pesos, pinagatian ng dalawa. Si Teddy Casino at si Nery Colmenares,
So kasama pa nila that time, I think may isa pa silang kongresista na nakaupo. During that time, ma'am, 3 sila, 2 sa Gabriela, 2 din sa Anak Pawis. So 7 in all. 7 sila in all. So klaro mga kapatid, na ang pundo na ito na PDAP or pork barrel at ngayon ay tinatawag na kategorya ng extraordinary and miscellaneous expenses. Ngayon, malinaw na ito ang kanilang hinahabol kung bakit sila pumapasok sa Kongreso through party list. Number 1, ito po yung pondo na ginagamit sa pangbili ng bala, armas, bomba upang patayin ang mga sundalo at pulis ng ating bansa. Na pinagtatanggol ni Colmenares at ni Teddy Casino ang NPA versus yung ating mga sundalo at pulis. Sila ang nangaharas. Ay, si Sarati pala ma'am, kasama yata nila dyan. So si Sarati pa, 3 sila. Ibig pong sabihin mga kababayan, there is a very clear conspiracy now on the part of the CPP, NPA, and para linlangin ang mamamayan. Imagine, ginamit yan, inadmit niya, sabi niya kasama dyan ang 10 million na continuing fund. Whatever it is na ni Colmenares, magpaliwanag ka ngayon sapagkat 1 taon lang ang nahuli sa inyo or 2 taon lang ito. 2011 and 2012. And nandyan po sila sa Kongreso, mga kababayan, Ma'am Lorraine, Miss Ina, since 2012. Since 2001. So 2023 na ngayon. This is already 22 years na nandyan po sila sa loob ng Kongreso. So ano pong na-prove? According to the website of the Department of Budget and Management, kumukobra po, mga kobrador ng pork barrel, mga kobrador ng mga pondo na ginagamit para sirain ng gobyerno, pero mula sa gobyerno itong mga taga-bayan muna, led by Colmenares and Teddy Casino during the time na nandyan sila. Hindi po nagsisinungaling ang mga datos na ito. Facts don't lie. Number 2, Miss Ina. Hindi nila may paliwanag saan nila ginamit, pero kami na nagpapaliwanag. Based on our experience and direct personal knowledge, dyan po kinukuha ang mga pondo para sa allowances ng mga kadre at full-timers ng CPP, NPA, NDF na palalabasin lamang nila na consultant, palalabasin nila na staff, at kung ano-ano pa mga pangdodoktor at pandaraya sa report nila. Number 3 na na-establish natin. So kung sila ay 7 that time, and they were able to get 124 million sa 1 taon lang, Miss Ina. So you can imagine that's around mga 600 million to 700 million ang pondo noong 2011 and 2012 overlapping ang napunta sa CPP, NPA, NDF. Therefore, Speaker Martin Romualdez and the government, President Bongbong Marcos Jr., I think it is your obligation to the people to lead an investigation and put a stop to this kind of travesty, panglalapastangan at pang-aabuso sa pundo ng bayan right before our very eyes inside Congress na tinotolerate natin. Imagine, from 2001 to 2023, the estimated amount, ma'am, has already ballooned. Itong abuso sa pundo, hindi po to sweldo nila. Ha? Ito po ay mga access to extraordinary miscellaneous funds na dati tinatawag na PDAP or pork barrel at binago lang ang pangalan at estilo ng pagmumudmud. Around 10 to 12 billion pesos po ng pondo ng mamamayang Pilipino ang winawaldas at inaabuso ng CPP, NPA, NDF gamit ng gobyerno, gamit ng Kongreso para patayin ang mga elemento ng ating bansa na nagtatanggol ng ating bayan, ang mga sundalo at pulis at mga katutubo. First question, Eric. Yung sinabi mong 10 to 12 billion, is that from 2001? Yes, ma'am. To So, 2023. could you just give us an idea, no, sa ating mga kababayan, doon sa 10 to 12 billion na yun, ano yung saan napunta ilang porsyento, that Ayun. sort of thing, and where does it precisely go? Because they are CPP, NPA, NDF operatives. Thank you, ma'am. There is a formula na ina-apply, Miss Ina, Ma'am Lorraine. Sa loob ng CPP o Communist Party of the Philippines, yung formula ng 40-60. 40% automatic, ikakaltas, itatabi para sa Communist Party, 60% para sa mga reality or yung makikita. So, ang No, but these are extraordinary funds, Eric. Di ba? Pork siya. So, wala siyang kailangan mabigay na realidad. Correct. Walang project na kailangan ipapakita kunyari sa Pilipino na may ginagawa sila. May correct? Pag extraordinary funds. extraordinary funds, ma'am, hindi nila obligado. Total bulsa. Bulsa yun. Yeah. At ang hatian dyan, ma'am, ang maiiwan sa mga kongresista nila, 20%. So, if these are extraordinary fund in pork barrel, we anticipate na we assume based on the data and pattern, on the rule of thumb, Ma'am Lorraine, mga humigit kumulang ay mga nasa 8 billion ang napunta sa Communist Party of the Philippines. Wow. Yung 2 billion
ay nasa kamay ng mga kongresista kung kaya ang gagara ng kotse, big bike, motor, For their personal, ano? personal. Kaya pala ang ganda ni Franz. Yes, kaya niya magpa-diamond pill. Kaya pala. Oo. Kaya pala. Oo, Kaya pero pala. yun ay mga Kaya gandang pala si Raul peke. Manuel nagka-hormone shots. Yes. Nagkaka-boobs na siya. No? Tsaka, Kaya pala. nagkakaroon siya ng ano, mama, ng mga Meron palang glutathione sariling, shots. Yeah. Grabe. Yung glutathione shots. But I thought, Eric, this is a communist party. I thought that walang sariling hawak na pera ito mga ito. Dapat para sa kolektiba. That is only for slogan. Yeah, di ba lagi nilang sinasabi ng mga progresibong Ito grupo yung sila? pang-Europe nung anak ni Zarate. Ni Zarate. Ito yung pang-Lasal Green Hills ng anak Kay ni Teddy Casino. At ito yung mga pang-hotel nila Nato Reyes. Pero pwedeng bigyan kami ng idea. Kasi di ba, nung nasa kilusan ko pa, pag may natatanggap kayong pera, pag dinidivide-divide nyo, ano sinasabi nyo sa mga miyembro nyo na nangihingi din, no? Ng mga allowance sila? Siyempre, mga nangangailangan din yun ng tulong. Correct. Paano yun? Paano nila sinasabi yung minatanggap tayong pera, baka magkakaroon din tayo dito ng allowance? Paano ba yung paano nyo sinasabi sa mga miyembro nyo? Tinatago yun, Miss Ina. Tinatago? Only the higher organ and the top leaders of the cadre. Like Teddy Casino, sila Nato Reyes, sina Franz Castro na nasa top leadership ng party list, ang nakakaalam kung magkano ang pera. So, There was a time, ma'am, na pinabalik sa kanila at pinasentro sa Communist Party yung tagli-5 milyon na ibinigay ng isang telecommunication, lobby money. Kasi kumanta si late Crispin Beltran na may 5 million siyang ibinalik kay Speaker De Venecia. Si De Venecia pa noon. Sabi ng taga-Communist Party, may 5 million si Cabel na ibinalik, sanang sa inyo. Tapos, kinumpis ka ng Communist Party. And, pero naalala ko nung Senate hearing on ito recruitment of our children, yung kasama ko yung Hands Off Our Children noon. Narinig ko may 2 bata na kadre kung bakit sila bumaliktad tapos umiiyak siya. Sabi niya, he was only 21 years old. He was saying, kasi meron siyang party wife. Yes. No? And then buntis. And then kailangan nila ng tulong. Opo. Pero sabi nila, hindi kami binigyan. Parang hindi kami binigyan ng tulong. Parang 1,000 or 2,000 lang, hindi kami binigyan. Talagang, and then umiiyak siya parang bata, Totoo. no, na parang hindi niya akalain na binigay namin ang buhay namin, lumaban kami, pero yung kapiranggot na ang pera na hinihingi namin, hindi kami tinulungan at tinalikuran pa kami. Correct. Kaya nagtatanong ngayon ang mamamayan, Ma'am Lorraine. Like sa akin, Mama, on my part, nasa National Operations Command ako ng NPA. Malayo ako sa aking asawa, kay Langging. Yeah, yes. Pag nagkakasakit ng mga anak namin, yung mga resita, Ciproxime, Augmentin, ang mamahal, tag 2,000, 3,000, Ma'am Lorraine. Third generation drug antibiotics. Pupunta pa si Mrs. sa isang arsobispo na namatay na, ng Roman Catholic Church sa Iloilo para mag-solicit. Alam kong may pundo na malaki. Nandun ang Panay Fair Trade Corporation, na multi-million corporation ng CPP, NPA, NDF. At may mga kinukutong sa mga kontraktor. At may pumapasok pa sa party list namin na alam ko na milyon-milyon. Tapos silang ging ay pupunta sa isang arsobispo, mga kababayan, ng Roman Catholic Church. Hindi ko na mabanggitin ang pangalan niya. Pero nabanggit ko natin dito dati, ma'am. Naging presidente ito ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP. Kagaya ng binabanggit ni Ma'am Lorraine, galing yun nakadre sa area ng Polytechnic University of the Philippines at nag-full-time sa Surigao. At habang buntis siya, yung pang-prenatal niya, sa kanyang mga kaibigan pa siya humihingi. Samantalang sila ang nanununog ng mga bulldozer at mga backhoe at mga heavy equipment para kutungan at i-extort. Pero ma'am, going back doon sa binanggit mo, Miss Ina, Ma'am Lorraine, I estimate mga 8 billion ang napunta sa Central Committee at ito yung pinapadala sa Europe. Isa sa pinapadala sa Europe. Ang 2 billion, pinaghati-hatian ng mga kongresista nila. Correct po yung assumption mo, ma'am. Malamang dito kinukuha yung pang-Europe tour at mga shopping-shopping ng anak ni Zarate sa Europe at yung mga tuition na ang mamahal, tagkalating milyon sa mga anak ni Teddy Casino. So